May nagtanong sa akin, question po, may loan po ako sa bank. Ilang months na po akong hindi nakakahulog. Ano po kaya ang consequence nito? Nagsabi naman po akong unti-unti ko po. Ano po ma-advise nyo po sa akin? Salamat po. Okay po, magandang tanong yan. No? Actually, maganda ho yung ginawa ninyo, no, na nakipag-ugnayan kayo sa kanila at sinabi nyo na uunti-untiin nyo. No? Pero po siguro mas maganda is kung manghingi kayo sa kanila ng payment options. No? Ibig ko bang sabihin is kung po pwedeng i-restructure yung inyong account. Bakit po? Kasi po dito is kumbaga maaalis ho kayo dun sa kanilang listahan ng past due or delinquent, no? So ano kumbaga babalik yung account ninyo sa current status kasi i-restructure ho yung inyong account, no? So mag-amortization ho ulit kayo ng panibago yung naaayon po dun sa inyong estado ngayon. For example, kung ang dating amortization nyo po is let's say 3,000, ngayon po medyo sabihin na natin na bumaba ho ang income natin, no? Nasa 1,500 na lang, no? Hingin nyo po sa kanila or i-request nyo sa kanila na i-tailor fit dun sa current nyong sitwasyon na ang amortization is 1,500. Kaya lang po hahaba ho yan, no? Yun lang ho ang magiging downside nun, hahaba siya. Pero mababayaran nyo po na ayon dun sa kakayanan nyong magbayad. Pwede naman po yun. Kasi ang mga bangko, marami naman ho ano yan, mga payment options na po pwedeng i-offer sa inyo. So, isa ho yun sa naiisip ko, no? Yung restructuring of accounts, no? Po pwede rin naman ho yung payment holiday, no? Tsaka yung ano, yung moratorium. Magtanong ho kayo sa kanila. Ano po, para at least ma-tailor fit ho dun sa pangangailangan ninyo. No? Kasi sa tingin ko, ang bagay ho sa inyo is yung restructuring, no? Makipag-coordinate kayo sa kanila, no? Pumunta kayo dun sa kanilang branch, no? Maghanap kayo ng account officer, no, na tutulong sa inyo, no, para maasistihan kayo. No? Tapos sabihin niyo yung totoong nangyari, no, para at least ano kumbaga maayos na. Kasi para hindi rin kayo mai-report sa CIC. Kasi po may mga asosasyon yan yung bangko, no? Kung di ako nagkakamali, Bankers Associations of the Philippines, no? May NFIS po yan, no? Doon kasi sila nagtumitingin kung magpapakutang sila o hindi. Kasi pag nasama kayo doon sa NFIS nila, eh hindi kayo makakahiram na ulit. Magkakaroon kayo ng bad record, di po ba? So, ano pa yun, hiwalay pa ho yun sa sa CIC. So, bukod doon sa CIC, may NFIS pa po sila, no? Tapos, doon sa tanong nyo kung ano yung consequence, no, pagka hindi nyo siya nahulugan, well, bangko ho yan, no? Maaari ho kayong sampahan ng kasong small claims, no? Para ho ano na kayo doon, kumbaga hindi na kayo pumunta doon sa ano na yun, sa way na yun or doon sa proseso na ganun, unahan nyo na po. Kayo na po ang makipag-ugnayan sa kanila, no? Para at least magkaroon sila, kumbaga maramdaman nila na willing kayong bayaran. Tapos magkaroon ho kayo ng usapan kung paano payment option ang gagawin ninyo, no? Marami hong ibibigay sa inyo yan. Nasa sa inyo na ho yan kung ano ho yung sa tingin nyo nababagay sa inyo. Ngayon po, pagka binigyan kayo ng payment option, ito pa rin nyo na po. Bayaran nyo na po siya, no? Para kasi pagka yun natupad ninyo, hindi kayo magkakaroon ng record no? Kumbaga magiging good payer pa rin kayo. So hindi kayo mailalagay sa kanilang NFIS, sa CIC. At walang consequence na madidemanda kayo na small claims. Ako ang payo ko lang ho talaga, kagaya ho nung lagi kong sinasabi, no? Mangutang lang ho tayo kung ano ho yung kaya nating bayaran, no? Alam naman ho natin sa sarili natin yun no? So computein natin kung ano yung disposable income natin, no? Let's say kung ang disposable income mo is 2,000, mangutang ho tayo, no? Kung kailangan lang ho natin, no? Ang amortization is nasa 2,000 pesos, no?
para hindi ho tayo nahihirapan, no? Tsaka kung hindi niyo naman ho kailangan, huwag na ho na kayong mangutang kasi ano ho yan eh, responsibilidad ho yan. Napakahirap po na lagi kayong may iniisip na bayarin. Kasi biruin nyo, buwan-buwan na lang ho na ginawa ng Diyos, no? Meron tayong binabayaran na bills. Electricity, water, internet, di po ba? So, yun ho, recurring yun, paulit-ulit na, tapos idadagdag pa ho natin yung utang. Kung hindi naman ho kinakailangan, huwag na ho talaga kayo manghiram. Pero kung kinakailangan naman ho talaga, manghiram ho kayo. Well, kagandaan ho sa inyo, nakapangutang ho kayo sa bangko. Alam nyo bakit marami na abuso yung mga ulan na yan? Kasi po, ito po yung mga kababayan natin, no, na hindi ho makapanghiram sa bangko, sa lending, at saka sa mga financing, no? Kasi po, it's either ho nasira na sila sa bangko or kumbaga wala pa silang credit history. Ano po? Kasi ang mga bangko, lending, tsaka financing, hindi naman ho basta-basta nagpapautang yan. No, lalot-lalot kung kumbaga hindi pa kayo establish. Ano po? Kailangan ho kasi talaga maganda ang inyong credit history, no? At ang credit standing. Kagaya ho nung nakaraang kong video, no, sabi ko para ma-build yung inyong credit standing, no, magsimula kayo mag-save ng money. Hindi nyo naman ho kailangan magbigay kaagad ng malaking malaki. Simula kayo sa 1,000, tapos buwan-buwan 500. 500. O, hanggat kumbaga lumalaki yung pera nyo, kahit pa paano nakikita ho ng bangko na, may kakayanan to magbayad. Sila na ho mag-o-offer sa inyo, no? Ako ho, na-offeran na ulit ako ng credit card. So, after kasi kasi nagkaroon ako ng problema sa credit card, di po ba? Ang ginawa ko, talagang inutay-utay ko yun. Kumbaga nakipag-ugnayan ako sa kanila na ang kaya ko lang talagang bayaran, ganito. So, hanggang sa natapos ko. Kaya lang, hindi ko doon natapos yun. Hindi ho na ako nakapanghiram sa kanila kahit natapos ko siya. Kasi nasira ho ako talaga eh. Napasama ho kasi ako sa NFIS nila. No? Hindi ko naagapan. May talagang taon ho na napabayaan ko. Ngayon, may nakapagsabi lang ho sa akin din na kausapin ho yung bangko. So, pinakausap ko po yung bangko. Good thing po, pumayag sila na ma-restructure yung aking nahiram po sa credit card, no? And yun lang, religiously ho talagang binayaran ko siya. Natapos naman po, and yun lang nga ho, ang kasamaan nga lang ho ng Paladis. Hindi ho ako nakapangutang agad sa bangko. Kailangan ko talagang i-build ulit yung aking credit standing or credit score ko. So, fortunately naman ho, kahit papano, nabawi ko naman. Kumbaga, okay na ho ako ulit, no? Kaya lang, hindi ko siya inaabuso, hindi ko siya sinasagad. Kuwari, nakapamili ko ako ng 500, babayaran ko rin ho yung 500. Tsaka yun ho, pagkang emergency lang talaga, hindi yung ginagamit yung card ko. Hindi ko siya ginagamit na yung kagaya nung dati na, swipe dito, swipe doon. Hindi ko na ho ginawa yun. Natuto na ho ako, no? Kaya lang, I've learned the hard way. Kasi, it took me years talaga bago ko na-build ulit ho yung aking credit standing. So, yun po, no? Kausapin nyo sila. Makipag-ugnayan kayo sa kanila and manghihingi kayo ng payment option, no? Pero sa akin, nakikita ko restructuring po talaga, no? Kaya, tapos, pagka na-approve kayo sa restructuring, tapusin nyo po, no? Hanggat hindi pa kayo naililista o naisasama sa kanilang NFIS. Kasi pag nasama kayo ron, napakahirap po. Mahirapan ho kayo manghiram ulit, no? Kaya bayaran niyo po siya. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito at sana po'y makatulong, no? Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong niyo po, no? And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan pa po yung iba ko pa po mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.